Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Doc Lorraine Badoy at Facebook reel posted by isang OFW. Tungkol ito sa pagdating ng 20 na kabaong bangkay ng ating OFWs galing Kuwait. Ang gobyerno wala man lang imik. Ito kay Doc Lorraine Badoy muna. Sabi niya, 20 of our countrymen came home in coffins. Not one word from Ngagba. Not a whisper from mainstream media. Wala lang. Deadma. Ano ba? Bakit wala man Ito. lang reaction? Bakit wala man lang reaction ang ating presidente na si So yung OFW. Marcos tungkol sa mga nauwing bangkay ng mga OFW na galing Kuwait? Maraming nagtatanong Dali kung bakit naipon ganun kadami Sandali. presidente na si Bongbong Marcos tungkol sa mga nauwing OFW bangkay ito. ng mga OFW na galing Kuwait. Maraming nagtatanong kung bakit naipon ganun kadami ang ating mga kababayan. Kahit ako nagulat eh. Example ko na lamang yung isang kababayan natin na meron siyang cancer. Na-hospital siya ng January, nagkaroon siya ng cancer. So January pa lang, humingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Kasi undocumented siya sa bansang UAE, nag-cross country siya. So nagkaroon siya ng malalang sakit. January pa lang, humingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Buwan ng January, malakas pa siya, pero humingi na siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Pero hindi siya nakauwi. Follow up kami ng follow up. So hanggang sa mamatay na lang siya sa hospital, hindi siya nakauwi. Halos 3 months o 4 months siya doon sa hospital. Samantalang nung kalakasan niya ay humihingi siya ng tulong para makauwi na Pilipinas, para makita yung mga anak niya. Dahil nga undocumented siya, hindi siya basta-basta makakauwi kung hindi siya hihingi ng tulong sa ating gobyerno. So nakakalungkot lang guys, kasi kahit anong follow-up natin para mauwi ang ating kababayan, hindi siya nakauwi. Namatay siya sa UAE. Nabalitaan niyo guys yung mga Pilipino o mga kababayan natin na napakadaming sakit na cancer. Isa siya doon. Nagmamakaawa siya guys. Gusto niyang umuwi ng Pilipinas. Nagmamakaawa siya sa ating ahensya ng gobyerno na gusto niya makita ang kanyang anak, gusto niya makita ang kanyang pamilya bago siya mamatay. Kasi alam niya, kasi may stage 4 cancer na siya. So walang nagawa. Namatay siya sa bansang UAE. Hindi natin alam kung nakauwi na siya kasi last na nakausap ko yung pamilya, March, tinatanong kung paano daw yung proseso para mapadali na mapauwi yung bangkay ng kanilang kapatid. So marami din nagtatanong, maraming nagagalit, bakit ganun kadami ang mga kababayan. At hindi lang yan guys, alam ko, marami pa dyan na mas delikado. Kasi alam niyo guys, yung iba, hindi talaga binabalita para hindi ma-alarma ang tao. Kaya sa administrasyon na to, nagpapatunay na mabagal talaga ang serbisyo nun. Kung ba naman, hindi ka magtataka, 20 na bangkay ng mga OFW biglang inuwi sa Pilipinas. Mga kababayan natin, nagtrabaho sa ibang bansa, pinasilbihan ang layuhan, pag-uwi sa Pilipinas, patay na sila. So bakit wala man lang reaction ng ating presidente? Nagtalon-talon pa siya na parang walang nangyayari sa Pilipinas, parang walang nangyayari sa kanyang mga kababayan, di ba? Parang wala lang sa kanya. Wala man lang siyang reaction, hindi siya nagalit. Kung si former President Duterte yan, galit na yan. Yes. Talaga nakakaiyak. Naipon 20 na bangkay. Inuwi bigla. Wala man lang. Wala kung hindi ba dahil sa social media, kung hindi dahil sa mga OFWs na nagpo-post ng mga video sa social media, hindi na natin alam. Tinuturing mga bagong bayani ang OFWs. Nasaan yung pagsukli ng bansang ito sa kabayanihan ng OFWs? May napanood akong interview, sinasabi ng isang ekonomista na kung walang OFWs, pag matigil ang remittance ng OFWs, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas.
Tapos, yun na nga, nagka-problema ka na, wala man lang maitulong. Malaking kaibahan talaga kay Tatay Digong. Kasi, I don't know, ganun talaga ang karakter o pagkatao ni Tatay Digong. Mga tao na sa laylayan, malapit sa kanya, nagmumura na yan. Kaya maalala ko tuloy nung pandemic, grabe, more than 600,000 OFWs. Napauwi niya lahat ng maayos. Ginastusan talaga. Yung mga comments ng mga OFWs, first time nilang naranasan na naging VIP sila. Mula sa pagkuha sa eroplano, pag-quarantine sa hotel, atimado sila. Kaya doon nila, hindi nila nakakalimutan ng ating Tatay Digong. Sige lang, lalong na-expose ang puso ng administrasyong ito. Mahilig lang silang magpa-photo ops. Oh, kailan ba yon? Yung may dumating ng OFWs, nandun siya, sumalubong. Halos ayaw siyang lapitan, ayaw siyang alamanuhin ng mga OFWs, pinapabayaan lang siya. Ganyan, kalala, yung indifference ng OFWs sa presidente nating ito. Malayong malayo siya kay Tatay Digong, kay BP Sara. But anyway, hanggang ano na lang tayo, ibuhos na lang natin ang ating dismaya, pagkagalit sa social media. There will always be a day of reckoning, sabi ni Tatay Digong. Mananagot din ang mga yan. Mali-maleta, ang dami. Kaya lang, konting tulong lang para sa naghihirap na OFWs, wala man lang. Di man lang, kahit condolence man lang, ang ano, wala. So sa mga pamilya ng mga yumaong OFWs, nakikiramay po ang aking pamilya. Tanggapin natin ang katotohanan na wala ng inyong ano. But rest assured, ng kanyang kabayanihan, yung manamatay dyan, silang bumubuhay sa ating ekonomiya. Maraming salamat sa sakripisyo ng ating mga OFWs sa buong mundo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay ni karante naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay siguro sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Natulo. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Ang akong kwarta igo ra in taon sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala na budget. Oo.
So unsa nay grade tay sa imong anak nga nag-eskwela karon? Karon kay ang uban nangundang man naibag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na. So salamat kayo tay. No, daghang salamat sab.